Proverbs chapter 3, pero ang pag-aaralan natin ay connected hanggang number 10. Sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5, isang pamilyar na talata, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Our gracious God and Heavenly Father, pangunahan niyo po kami sa pangalawang bahagi ng mensahe. Salamat sa presentation po ng Pastor Val, pinaliwanag niya itong practice na ito. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lang kami hanggang theory but also challenge us na ma-apply namin ito. Especially sa mga panahong ito na may challenge ang ekonomiya ng hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking ibabahagi ay preparations before offering the first fruits. Kaya sinimulan ko po sa verse number 5. O yung kalilimutan, ang present ni Pastor Val is nakafocus po sa 9 and 10. Pinaliwanag po niya yung regarding sa practice itself. Pero dito naman, ang gusto ko namang bigyan ng pansin, ano yung paghahanda po natin bilang mga mananampalataya sa practice po na ito o sa atin pong pag-o-offer na ito sa atin pong Panginoon. At syempre, sisimulan natin sa verse number 5 para makita natin talaga ang pinakamagandang paghahanda sa atin pong gagawing commitment sa atin pong Panginoon. Una po, let's go to verse number 5, yung binasa ko po kanina. Sabi po ng talata, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding." Number 1, na atin pong maging paghahanda bago tayo mag-offer o mag-commit sa Panginoon is reliance upon God. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na tayo po'y magtiwala sa Panginoon and lean not unto thine own understanding. Sa ginagawa natin ito, maaring ang iisipin ng ilan, ako, first fruit na naman, magkukumit na naman ako. Nagtataasan ng gasolina. In fact, naalala ko nga yung aking grade pag tinitignan ko yung gasoline, yung presyo ng gasolina sa ngayon. At pataas pa ng pataas. No? At halos araw-araw nadadagdagan ang presyo ng gasolina. Paano yan? Magkukumit pa ba ako? Talagang ang ating ekonomiya, yun nga, talagang bumabagsak dahil nga sa pagtaas na ito ng presyo ng gasolina, which is apektado ang lahat. Mga kapatid, ang challenge ng salita ng Diyos, trust in the Lord. Maaring nung panahon ng COVID-19, marami rin tayong mga alalahanin sa buhay. Naku, paano yan? Ang blessing nga sa panahon natin ngayon, pwede pa tayong pumasok sa trabaho. Nung panahon ng COVID-19, naku, bawal naman pumasok sa work. Naku, saan ko kukunin yung aking pang-araw-araw na gastos? At may first fruit commitment din tayo nung time na yun. Pero mga kapatid, nag-provide pa rin si Lord. Kaya nga mahalaga sa mga oras na ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Number 1, relying upon His power. You have to understand that ang Diyos na sinasamba natin, He is all-powerful, makapangyarihan siya. In fact, isa po sa mga title niya in the Bible, He is Jehovah Sabaoth. Ano bang ibig sabihin po nito? He is the Lord of hosts. Pag sinabi natin He is the Lord of hosts, pag sinabi nating host, it speaks about angels, mga heavenly beings, and it also speaks about yung mga stars, kumbaga sun, moon, stars, yung mga nakikita natin sa kalangitan. So ibig sabihin, pag tinignan natin ang kalangitan, pag pinag-aralan natin yung mga angels in the Bible, naku, mamamangha tayo, ang Diyos na sinasamba natin mas makapangyarihan. Doon sa lahat ng mga binanggit po na yan, mas makapangyarihan sa mga angels, mas makapangyarihan sa heavenly host po na yan. Kaya pagkatiwalaan po natin ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga po ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi sinabi ni Paul na I can do all things, period. Hindi po, kasi hindi natin kakayanin sa sarili nating lakas. But, sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ, na nagbibigay po sa atin ng lakas. Kaya kung nakakapanghina man yung mga tinitingnan nating mga presyo sa ngayon, mga kapatid, balikan nyo lang ang pangako ng salita ng Diyos at sabihin nyo po, I can do all things through Christ. Pangalawa po, relying upon His provision. Magtiwala tayo sa ipoprovide ng ating Panginoon. Isa po sa mga pangalan ng ating Diyos is He is Jehovah Jireh. He is our provider, the God who provides for us. Siya nagpo-provide ng ating pangangailangan. And same verse from the book of Philippians, mula rin mismo kay Apostle Paul, sinabi niya, But my God shall supply all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus. So mga kaibigan at mga kapatid, sa ating magiging commitment, of course, wala pa tayo sa ngayon yan, marami sa atin. Wala pa tayong may commit, pero let's trust God's provision. Diba?
kung magtitiwala ka sa Panginoon, Lord, alam ko yung i-commit ko sa iyo ngayon, wala pa ako niyan. Pero ang Diyos, kayang-kaya niya mag-provide nang iaalay mo sa Kanya at maaring higit pang ibibigay niya. Magtiwala lang po tayo sa atin pong Panginoon. Pangalawa po, let's recognize as God. Isa po sa magandang preparation, let's recognize our God. In verse number 6, makikita natin, in all thy ways, ano pong sabi dito? Acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Pag sinabi nating acknowledge Him, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, unahin mo siya. Unahin mo siya. Kaya nga, under po ng ating outline number 2, recognizing His Lordship. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang Diyos po natin, siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Sa totoo lang, wala tayong pagmamayari. Kaya nga, minsan pagdating sa mga commitment, pagdating sa pagbibigayan, bakit nagiging issue yan sa tao? Kasi kalikasan ng tao, akin yan, mine. Parang yung mga bata, di ba, naalala ko yung aking anak, no? Lahat ng nasa bahay, mine, sa kanya lahat. Talagang ang kalikasan natin, makasarili kasi tayo. Pero nakakalimutan natin, wala pala tayong sariling pagmamayari. Kaya nga, kung maalala po natin, ginamit po yung isa sa mga title ni God, Jehovah Nissi. Anong kinalaman ng Jehovah Nissi sa ating pong pag-aaral? Huwag niyong kalilimutan, dun sa digmaan na nangyari kila Moses, sa pagtataas ng kamay ni Moses po na yan, nananalo po sila. Pero pag binababa ni Moses ang kanyang kamay, natatalo sila sa digmaan. Kaya nga, pagdating dun sa dulo ng pag-uusap na yan, sinasabi that Jehovah is their banner. Siya yung tinataas. Mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa dapat nating kilalanin sa buhay na to, Jehovah is Jehovah Nissi, our God is Jehovah Nissi. Siya dapat ang banner, tinataas natin, hindi yung sarili natin, kundi ang Diyos ang tinataas natin sa ating buhay. At pag kinilala natin yan, mauunawaan natin, wala pala tayong sariling pagmamayari sa mundong ito. Hindi magiging mabigat ang ang usapang pagbibigayan, ang usapang commitment, kasi pag naintindihan mo, Lord, hindi pala ito sa akin. Sa iyo pala ito. Binigay mo na ang halos lahat sa akin. Ito, magko-commit lang ako ng iilang porsyento or maaaring may nagko-commit ng kanyang salary, gaya nga ng tinuro ng Pastor Val kanina. Pero again, hindi niya naman kinukuha lahat yung salary sa buong taon. Dahil ang ating tinitest po yung ating kaunawaan, kung kikilalanin ba natin siya ba talagang may-ari ng lahat? Siya ba talaga ang Panginoon ng atin pong buhay? Kaya nga sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, nasabi po rito, moreover, it is required in stewards. Tayo po yung mga katiwala lamang. Hindi tayo katiwaldas, katiwala. So, ultimo yung time, yung talents, even our treasures, ito po ay pagmamayari ng atin pong Panginoon. Letter B, recognizing His leadership. Sabi nga po ng talata, He shall direct thy paths. Pangungunahan niya tayo. At isa sa magandang pangalan ni God, to remind us na siyang nangunguna sa atin, He is our Jehovah Rohi. Pag sinabi nating Jehovah Rohi, siya po yung ating shepherd. He is the shepherd. Tayo po yung mga sheep. At pag wala tayo sa direksyon ng shepherd, ligaw tayo. Wala tayong maayos na direksyon sa buhay po natin. Kaya nga ang world natin is so confused. Bakit po? Kasi ang tao sa daigdig na to, nilalayo nila ang sarili nila sa Diyos, nilalayo nila ang sarili nila sa salita ng Diyos, kaya hindi nila ma-identify what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right. Hindi nila ma-identify yan kasi malayo sila sa Panginoon o wala silang personal relationship with the Lord. Pero pag ikay mananampalataya, tandaan mo to sa buhay na to, para maging maayos ang direksyon ng iyong buhay, para maging maayos ang iyong future, ipagkatiwala mo sa leadership ng ating Panginoon ang buhay mo, hayaan mo na siyang mag-direct sa iyo. Kaya ultimong yung pagbibigayan, hindi ikaw ang masusunod, si God. Dahil siya na po ang ating leader sa atin pong buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Let's go to number 3, reverence for God. Isa po sa mga kailangan nating maunawaan as we prepare sa atin pong pag-o-offer ng ating first fruits is yung reverence patungkol po sa ating Panginoon. Let's go to verse 7 and verse number 8. Anong sabi ng talata? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Tandaan niyo po, pag sinabi nating fear the Lord, pagdating sa ating Diyos, hindi ito yung magkapobya ka sa Diyos. Hindi ganun. Pag sinabi nating fear the Lord,
Ang tinuturo po nito yung reverence. Yung ating mataas na respect sa ating Panginoon na gagawin mo yung tama kahit walang nakakakita sa'yo dahil alam mo na merong Diyos na paraging kasama mo, merong Diyos na nakakakita sa'yo. That's why you will fear. Sabi nga dyan, fear the Lord and you will depart from evil. Kasi nga, mataas ang pagtingin mo sa Panginoon, mataas ang pag-respect mo sa Kanya. Kaya nga, pagdating sa ating pagkocommit, pagdating sa ating pagbibigayan, bakit natin ginagawa itong mga bagay na ito? Kasi we want to revere the Lord. Gusto natin siyang itaas, gusto natin, mataas yung ating respect, mataas yung ating, kumbaga sinasamba natin siya. Kaya nga, isa sa mga title ng Diyos in the Bible, He is reverence. Kaya dapat i-revere, itaas natin. Kaya nga, una po dyan, revering His plan. Okay? Be not wise in thine own eyes. Alam nyo, may mga pagkakataon sa ating buhay na feeling natin, mas matalino tayo sa Diyos. Na parang sinasabi na, mali ito. Pira, magko-commit pa? Ang dami na nga mga gastusin, ganto. Mga kapatid, blessing din sa panahon natin ngayon, may krisis na naman tayo. Kasi, imagine niyo na lang kung walang ka-krisis, walang challenge yung commitment. Pero sa mga challenge na nangyari sa ngayon, diyan yung makikita gaano katalino yung Diyos natin. Na parang imposible sa kakayanan ng tao, imposible sa magagawa ng tao, pero dahil matalino ang Diyos natin, alam niya ang pinapagawa niya. Kaya ang gawin lang natin, pagkatiwalaan lang natin siya. Next po, revering His precepts, ang kanyang kautusan. Sabi, fear the Lord and depart from evil. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa mga katangian ng Diyos, God is a holy God. Ayaw po ng Diyos na gumagawa tayo ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na gumagawa tayo ng kamalian. At isa po sa mga challenge is pagdating sa area ng pagbibigayan, may temptation na ginagawa ang kaaway sa atin. Naalala niyo po yung mag-asawang si Ananias and Sapphira in the Bible? Diba? Si Ananias and Sapphira, sinasabi nila na, kumbaga yung kanilang pinagbentahan o yung kanilang naging commitment, na ibinigay nila, na ibigay na nila, pero sa totoo lang, may tinago sila. Nangupit sila. Nag-commit sila kay Lord eh. Kaya nga kung titingnan nyo doon sa Acts chapter 4, makikita nyo doon sa bandang last part ng verse bago yung chapter 5, grabe yung naging commitment ng mga mananampalataya. Halos ibigay na nila ang lahat para sa Panginoon. Walang issue sa kanila, tuwang-tuwa sila. Pero merong asawa, si Ananias and Sapphira, kunwari nagsabi, uy, nakapagbigay na kami, pero sa totoo, tinakaw nila yung para sa Panginoon. Anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Dedo. Hindi ko sinasabing madidedo tayo, pero sinasabi ko lang, isang magandang warning yon sa Bible na napakaseryoso ng Panginoon pagdating sa ating commitment. Na pag tayo po ay gumawa ng kasalanan o gumawa ng kasinungalingan pagdating sa Diyos, wala tayong maitatago sa Kanya. Alam na alam niya ang lahat. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga ng ministeryo ng pagbibigayan. Isa na namang magandang pribileyo sa ating part na another na maging maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Bagamat sabi ko nga, may mga krisis, may mga problema sa paligid po natin, pero relax lang, God is in control. Sabi nga po, the ministry and mission of the church is at the center of Christian giving. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, of course, kinakailangan ng mga pagbibigayan. That's why meron tayong mga iba't ibang pagbibigayan dito sa ating church. Kasama po dyan ang first fruit. Dahil hindi naman po yan para sa kapritsyo ng mga pastors, hindi yan sa mga kapritsyo ng mga workers, no. Para sa gawain po ng ating Panginoon. At kung may mga questions kayo, pwede naman kayo magtanong sa ating finance. Para makita nyo, saan ba napupunta yung pagbibigayan po na yan? At yan po ay binibigay sa gawain po ng ating Panginoon. To God be the glory.